Okay, so solve naman natin to. Another topic under simple stresses. Specifically, yung shear and bearing pa rin. Pero yung shear, kakaiba na to. Ito yung punching shear. Okay, so 22.2 millimeter diameter bolt. Nasaan yan? ito yung 22.2. Yung i-reflect ko to, i-reflect ko siya dito. Dito ko na lang siya ilagay. Tapos, dito yung isa. Yan yung bolt na yan. Yung bolt head, kung tawagin. Okay? So, ito yung 22.2 mm. 22.2 mm. Diameter bolt having a diameter at the root of the threads. Ito naman yun. Ito, mas manipis siya, syempre. Ay, hindi ko ma-duplicate. Yun pa rin. Ito naman yan yung mas manipis to, syempre. Ayan, yan yung thread. Yung root. Ayan. So, yun naman yung may diameter na. Ilan yan? 18.6. Diameter at the root of the threads of 18.6 millimeters. 18.6 millimeters. Ayan. Is used to fasten two timbers. Ayan. Timber 1, timber 2. As shown in the figure. So, the nut is tightened daw. Ito, pinigpitan dito. To cause a tensile load in the bolt of 34 kilonewton. So, paano yan? Ito yan, tension yung nararanasan dito. Yung mismong bolt nakakaranas ng tension. Or kung ikakat lang natin yung section na yan. Kakat lang natin yan. May kakat natin to. Dito banda. So, parang ito yan. Ito lang yan. Mapuputol siya. Ito lang yung part na yan. Ito. Intention tong bolt na to. Ganun din yan sa taas. Intention din yun, syempre. Intention din yan dyan. Dito banda. Ganun lang. Pero dito ko na lang siya ilagay. Yan na yun. Tension na yan. Na 34 kilonewtons. Okay, so paano pangalan natin? Pangalan na lang nating T kasi tension eh. Tension is 34 kilonewtons. Or dito kaya? Pwede kaya yan dito. Okay, 34 kilonewtons. To determine the shearing stress in the head of the bolt. Ito, shearing stress sa head ng bolt. So kung yan yung force natin, actual yung force natin, ang magiging shear niyan, kung ganyan yung force, dapat yung parallel, di ba? So, ano yun? Saan yun banda? Ito yun. Ito yung paikot na yan. Kung gagawin kasi natin yung cross-section nito, yung top view, sige nga, gawin nga natin. Ano yun eh? Hexagon. Kaya ko ba gumawa ng triangle na pinagjo-join lang? Kaya ko ba yan i-duplicate? Ay, hindi. Sayang. Sige, gawa na lang ako bago. Panibago na lang. Kala ko pwede ko ma-duplicate yung shapes. Hindi pala. Gawa tayo. Parang hexagon yun, di ba? Yan, no? 2, 3. Yan lang yung nakakita sa part na yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parang ganyan. Then, syempre, may bolt doon. May parang butas. Ayan. So, ito yung part na, ito yung 22 mm. Ito. Yan yung 22.2 mm. So, butas yung banda dyan. Butas yan, di ba? Butas yan sa nut. Kasi bolt na tong nandito eh. So, ito yung magkikiskisa na part, oh. Di ba? So, ito yung magkikiskisa na part. Paano yan? Area, circumference ng circle times mo sa thickness. Ganun lang. Hindi ko magawa ng 3D eh. Basta ganyan siya.
Basta ito yung top view niyan, circular ito, circle. Tapos yung height niyan, ito, thickness. So, ganun lang. Okay, so for letter A, dito na lang kaya sa gilid, sa gedli. Ito na lang i-move ko. Ay, ayan. So, dito ko na lang siya ilagay. Ito, may sample problem din isa. Try nyo sagutan yan. Units lang ata pinagkaiba nila. So, paano yung una? Sa A ay shearing stress in the head of the bolt. So, shear stress, head na lang. Okay, head na lang. Kasi yung isa, pangalanan ko na lang yung thread naman. Head and thread. Okay, so shearing stress sa head ng bolt is simply yung force P, T tensile, ito T. Force T over yung area ng shear. So, ang area ng shear niyan, punching shear yan, yung nabubutas. Ito banda. That is circumference, di ba? Pi diameter yun. Pi diameter. Pi times diameter. Diameter ng, ito pala nilagyan na. Ito yung diameter ng bolt na lang. Bolt head, diameter ng head. Diameter ng head. Ito naman, diameter ng, dito ko na lang siya i-reflect kaya. Ayan. Ayan. Ito ba yun? Ito naman, diameter ng thread. Ganun, para di makalito. Diameter ng head, tapos yung thickness ng head. Ito, thickness ng head. Ito naman, thickness ng thread. Ganun lang. Diameter ng head times thickness ng head. Ganun lang, direct sum. So, may value na tayo niyan. Shear stress. So, force, 34. Pero gagawin natin yung Newton, 34,000. Over area, pi, times diameter ng head, 22.2. Yeah. Times 22.2. Then times yung thickness. Ay, hindi pala nalagay ko. Thickness ng head yan. Hirap talaga ano. Nakaduduling kasi. Times head ay 12. So yun, 40.625. 40.625. This is in megapascals. Kasi Newton to, dito ay naka-millimeter, millimeter. Newton per millimeter squared ay megapascals. Ayan yung isa. For letter B. Sunod, shearing stress in the threads naman. Shear stress pa rin, ganun pa rin. Shear stress sa threads. Force ulit, same lang, over area, pi. This time, diameter ng thread times thickness ng thread naman. Ano yung papalitan natin? Yung diameter and thickness lang. Force yun pa rin. Pi yun pa rin. Diameter na niyan ay, ano yun? 18.6. Tapos yung thickness na niyan ay, ano yung 16. So, 36.366. 36.366 megapascals. Ayan na yun. And lastly, outside diameter of the washers. If their inside diameter is 28. So, saan na yan banda? Ito na yan, oh. Yung may shade. Ito. Ayun. So, bukod pala dyan, bukod sa bolt na to, meron pa kasing nakapatong, no? Lagay nga natin. So, itong part na to, may nakapalibot pa sa bolt pala. May nakapalibot pa sa kanya. Goods na ba yan? Goods na yan, kahit di maayos. Goods na yan. Yan yung inside diameter. Ang ihanap yung outside, di ba? Yung labas. Parang ito yan, oh. Dito yung banda. Paikot yan eh. Tapos meron kang sa labas. Syempre, lagpas na siya dito. And lagpas na siya dyan. So, dito banda. Mga ganyan. Lagpas-lagpas. In-exage ko lang, no? So, ito yung inner diameter. Ito yung inner diameter.
Yung diameter na yan. Ayan, hanggang dito. Tama ba? Sa gilid ba? Nakapikit kasi isang mata ko eh. Ano? O baka nadali ako dahil dito. Basta yun, ganyan na kasi siya. Kaya na ma-adjust. Okay na tayo dyan. Basta ganyan yung figure. Tapos ito naman yung outside diameter. Ayun. Ito yung outside diameter. Okay, so outside diameter, ito yung anong, di ba? Inside diameter, ito yung given. Inside diameter, if they're inside diameter, 28 millimeters. Di sub I na lang. 28 millimeters. So, syempre, yung outside dapat mas malaki. Yun yung tinatanong. And sinabi, may bearing stress siya na 6 megapascals. Kasi, ganito, pakita ko yung isang side lang. Yung kanina. So, kapag may force ka dito na P, ayan, di ba ito, intention to? Okay, pero intention yan. Para sa baba. Meron din sa baba kasi. Ganito, isang side lang i-consider natin. Wala naman na tayo sa, ano eh. O kahit isa lang, cut na lang natin. Kumbaga, ito lang, yung upper part lang ng timber. Ganyan. Nag-cut tayo ng section dyan. Ayan. May lumalabas na tension. So, kung tension yan, nahihila yun dito banda. Ang dito, napipipi, di ba? Yung dito, napipipi yan. Nako-compress yan. So, yun yung bearing na part. Kasi may contact sila. Ito yung may contact sa, ano sabi? Uh, outside diameter of the washers, if their inside diameter is 28, and the bearing stress is limited to 6 megapascals. So, ito yung mga may contact. Ito. Ayan. Yan yung area ko consider natin. Ito yan. Bale. Shaded ko yan. Ito yan. Ayan. Hanggang dun sa inner diameter. Ganyan. Piling gagagets yan. So, yun yung part na yan. So, outer diameter minus inner diameter. Pero, naka-area yun eh. So, paano natin nilalagay yun? So, for letter C, alam natin, sigma bearing daw is, equate na lang natin. Agad is equal to force. Yung P pa rin, tension pala, T, over area bearing. Okay, so, ayusin nga natin. Ano ba tinatanong? Yung area bearing, cross multiply nga natin. Sigma bearing times area bearing is equal to tension. Tensile force. Sigma bearing times area bearing. Ano to? Area lang to, difference. Pi over 4 times outer diameter squared minus inner diameter squared. Parang pi over 4 times outer diameter squared minus pi over 4 inner diameter squared. Pinactor out ko lang yung pi over 4. That is equal to the tension. Tensile force. So, ayun na. Meron tayong bearing, di ba? 6 megapascals. 6 megapascals. Inner diameter meron tayo. Tension meron tayo. So, ito ay 6 megapascals. Ang diameter ay 28 inner. Ang tension ay 34. Gawin natin yung newtons times 10 to the third. So, pwede na yan. Shift solve na lang tong outer diameter. You have 6 times pi over 4 times outer diameter squared minus inner diameter 28 squared. And equal yan sa 34 times 10 to the third. Dapat ang mga sum natin ng value niyan ay syempre greater than 28. Siguro kahit 28, i-assume mo na lang na value. So, laki. 89 pala yun. 89 ang outer diameter. 89 point, ilan yun? 437. 437 millimeters. So, ayan na yan. Yan yung sabat. Okay, so may checking din ako niyan. Ito. Yan. So, ito yung nagawan ko ng program. Substitute mo lang yung diameter ng bolt head, thickness ng bolt head, diameter ng bolt thread, thickness ng bolt thread. These are roots. Ito yung stress, 40.625 yan. Ito yung shear stress naman sa bolt head, 36.366.
Ayan. And then yung sa outer diameter. Outer diameter. 89.437. And that's it. Applicable to for SI or SI or English. Yan, ginawa ko yun ng program. And that's it. Try nyo to. Ito medyo may kakaiba sa ano nito eh. Saka na lang tagawan ko yun ng video na lang. May geometry dyan banda eh. Mababa geometry ka dyan. Wala ka. Hindi ko mausad. Sige, okay na yun. Okay, that's it. Thank you.